Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na nung pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng aking mga kaalaman patungkol sa karunungang lihim at patungkol din sa mga bagay-bagay na ating natutuklasan at sa mga ating na-experience na may katotohanan at dapat din nating isaalang-alang. Una sa lahat ay mag-alay tayo ng pangalalangin sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ako po ay nananalangin sa inyo at ang papasalamat sa pang-araw-araw ng pagbibigay sa amin ng gabay, sa pang-araw-araw na kaligtasan na pinagkakalob niyo sa amin, sa mga biyayang pinagkakalob niyo sa amin. Dahil nararamdaman ko po at alam ko na hindi niyo po kami pinababayaan, kaming lahat po na nag-aaral sa karunungang lihim na pinagkalob niyo sa mga sinaunang maestro, sa mga estudyante, sa kanilang mga pamilya. Nawa po ay huwag niyo po kami pababayaan at sana po ay lagi niyo po kaming gagabayan sa lahat ng mga oras o pagkakataon na aming binabaybay ang inyong mga turo at mga aral patungkol sa buhay at patungkol din sa mga espiritual na mga gawain. Maraming salamat po Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng po ng ito ay hinihiling ko at dinadalangin ko pong muli sa inyo, sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Muna sa lahat, magandang araw po sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga solid subscribers, solid supporters, spiritual warriors group, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5. Kamusta na po ang inyong pagdidibusyon? Kamusta na po ang inyong pagmimisyon? Kamusta po ang buhay-buhay ng bawat isa sa atin? Shoutout po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat hindi kayo nagkukulang, walang sawa ang inyong pagsuporta sa channel na ito at sa pag-aaral ninyo ang masidhing pag-aaral ninyo sa mga bagay-bagay na nais nyo matutunan patungkol sa mga aralin. At vina-value nyo yung mga naririnig nyo dito, napapanood nyo sa mga ina-upload natin. At gusto ko magpasalamat sa kaibuturan ng aking puso sa lahat ng sumuporta sa akin, sumusuporta from day 1 up to until now na walang sawa at patuloy pa rin na sumusuporta at inaanyayahan ko po ang lahat ng mga taong may kakayahang pang-espiritual na hindi pangkaraniwan sa mga normal na tao na pasukin itong channel nito at pasukin nyo rin ang grupo ng Spiritual Warriors Group. Meron pong join button dyan at makikita nyo yung subscribe, mag-subscribe din po kayo at click nyo yung notification bell para magkaroon kayo ng mga update sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa mga masukid natin mga tagapakinig at bigyan nyo ng halaga yung mga bagay na inyong matututunan sa mga bagay-bagay na ating nakikita sa pang-araw-araw, lalo na sa sitwasyon ngayon na kailangan din natin na proteksyonan ng ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay at maging karoon din tayong disiplina sa ating sarili sa pangkalahatan at upang magamit ito sa pangkalahatang pangkabutihan. Ang nais ko pong i-topic sa ngayong araw ay yung patungkol naman sa sakit o karamdaman. Ang mga katanungan na papasok dyan, titawag nilang physical ba ito o spiritual? Sabi nga nila, mga dapat nating alamin o dapat natin pakatandaan at dapat din natin na isaalang-alang yung mga ganyang bagay. Dahil ang iba ay naliligaw ng landas, dapat natin malaman yung katotohanan, yung buong katotohanan. Maraming uri ng sakit o karamdaman. Ito ay nasasakop minsan sa physical, spiritual, mental, emotional. Yung mental saka yung emotional, papapasok din yan sa physical. At on both sides, mayroong titawag nilang nasasakop din ng dalawa yan. Kaya para sa kaalaman lang ng lahat. Ngayon, may nagtanong sa akin, paano ba malalaman? Mayroon bang panesting na tinatawag nila para malaman kung physical ba yan o spiritual? Para sa akin, una muna sa lahat ay may mga orasyon patungkol dyan. Ngunit para sa akin lang, kasi ang iba napopokus muna sa orasyon, ngunit hindi, may kamalian dyan. May mga bagay na sakit pisikal na nangangailangan talaga ng mga espesyalista o mga manggagamot talaga na doktor na talagang dalubhasa sa mga ganyang bagay na dapat tayong sumangguni. At meron naman talagang mga patungkol sa spiritual na nangangailangan din ng mga katulad ng mga manggagamot na talagang patungkol sa mga spiritual na talagang sila ay gifted sa mga ganyang bagay at nag-aaral ng karunungang lihim. Sabi ko nga,
Kapag ikaw bilang isang manggagamot, may limitasyon din ang iyong kakayahan sa pangkalahatan. Ang iyong ginagawa ay patungkol sa espiritual. Ngunit dapat din nating intindihin at aminin sa ating sarili na may mga sakit pang pisikal na hindi na natin saklaw o hindi natin sakop. Ngayon, bakit ko nasabi ito? Sapagkat nais ko rin ipaintindi sa pangkalahatan na kahit na ikaw ay isang manggagamot o albularyo ka man o spiritual combater ka man o nangungumbate ka spiritual, hindi mo nasakop yung mga ibang bagay na sakit na talagang pangpatungkol sa espesyalista yan o sa dalubhasa talaga na patungkol sa siyentipiko. Katulad lang kung siya ay may resulta, scientific results, ay talagang dapat yan, ipaubaya mo sa mas eksperto yan. Maliban na lang kung ang isang tao ay lumapit sa mga espesyalista na ganyan, tapos walang resulta, dyan pwede kang pumasok. Sabi nga nila may boundary, may limit ang ating kakayahan. Hindi lang sinasabi na out of something. Minsan kasi dapat maging makatotohanan din yung ibang mga manggagamot. Hindi ko na nilalahat o hindi ko lang gine-generalize ito. Kapag naka-encounter tayo ng ganyan, ako sa sarili ko, pag inaamin ko sa sarili ko, halimbawa, dati kasi nagkaroon ako ng encounter na ganyan, na nagkaroon ng spiritual combate patungkol kay Kapitana na ating nagamot noon, at may kasama siya, which is Kagawad din that time. Ngayon, nung Kagawad ng Tondo yun, ako maalala ko lang, marirecall ko, kasama siya doon that time na nagpunta sa lugar namin. Si kay Kapitana, na binigay natin yung retablo na pinahawak natin, is nagkaroon ng reaction sa kanya. Ngunit pagdating naman kay Kagawad, is walang reaksyon. Masakit yung kanyang tuhod. Ang sabi ko, Kagawad, kailangan po ay magpa-check up po kayo sa doktor, punta po kayo ng ospital, at doon po kayo lumapit, sapagkat ang sakit niyo po ay physical na sakit. Diyan ay normal na sakit ng isang tao. Minsan kasi, sa mga talagang manggagamot, dapat yung iba, siguro, hindi ko rin masasabi ang kanilang mga kaisipan. Ito ay base lang sa aking opinion, kung ano man. Marami nagpapagamot. Siyempre, ang iniisip ng iba, maging makatotohanan lang din tayo. Siyempre, huwag nating iakuin yung isang bagay na sasabihin, may sakit ka, ganito, ganyan. Which is wala naman talaga. Hindi sa spiritual ang sakit niya. Ipaubayan natin sa espesyalista, yung mga ganung bagay. May mga limitasyon din ng ating kakayahan. At sabi ko nga sa inyo, tayo ay gumagamot patungkol sa spiritual. Pwede tayo magbigay ng payo, magbigay ng advice, pero may mas nakatataas pa sa mga ganyang bagay patungkol sa siyentipiko na may resulta. At karamihan din, para sa akin lang, kaya minsan marami rin ang isang bagay lang, marami ang nawawala ng mga manggagamot din o na nawawala ng buhay o nagkakaroon ng malubhang karamdaman. Minsan kasi yung overpower sa mentality natin, naiisip ng iba na may mga tangan din. Hindi ako mapapano kasi mayroon akong taglay sa katawan ko. Hindi ako maapektuhan yan kahit kumain ako ng kung ano-ano diyan. Lagi niyong iisipin na kung ano yung ipinapasok natin sa ating bibig, na kinakain natin, yun tayo. Ako hindi ko sinasabi na na clear ako sa mga ganyang bagay. Marami rin akong mali sa ganyang mga bagay sa patungkol sa pagkain. May mga pagkakataon na minsan, ang tao sasabihin, okay lang naman, kainin ko to. May gamot naman eh. Which is mali. Sa iba naman, na patungkol sa spiritual ka, kainin ko to. Walang problema. Nandiyan naman ang mga gabay. Nandiyan naman, mayroon naman akong tangan. Mayroon medalyo naman ako. May agimat naman ako. Hindi ako basta-basta mamamatay. Hindi ganun. Huwag kayong mag-isip ng ganun. Mali ng kaisipan na ganun. Sabi nga nila, matuturing kayong balansin ang sitwasyon. Balansin to physical, balansin ito sa spiritual. Hindi lahat ng sakit kahit yung sa sarili nyo, spiritual, sige magagamot yung sarili nyo, naniniwala ako dyan kapag kayo nag-aaral ng karunungan lihim. May pagkakataon yan na kaya nyong gamutin o matutulungan kayo ng mga gabay. Pero pag sinasabi nila na kapag physical na ang gamutan, kailangan kong sumaguni sa mas mataas. Sa tinatawag nilang talagang mga espesyalista. Lalo pag ikaw, halimbawa, laki ng iyong katawan, overweight ka na, obese ka na. Tapos panepangkain mo ng mga pagkain na katulad ng mga putok-batok. Kumakain ka ng bulalo, kumakain ka ng chicharon, kung ano-ano dyan. Wala ka ng pakundangan sa sarili mo. Kahit na manggagamot ka pa. Wala kang ligtas sa ganyang bagay. Hindi ka kayang iligtas ng mga gabay mo sa ganyang pagkakataon. Dahil ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong pagkasira sa iyong sirkulasyon, sa iyong sarili, sa iyong pisikal. Sabi ko nga, di ba?
Ang pagtataglay ng mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim, kailangan din taglay mo ang tinatawag nilang balance yan, yung tinatawag nilang physical strength, emotional strength, mental strength, spiritual strength. Kailangan magkaka-level yan. Hindi naman pwedeng saklawan ng spiritual strength yung physical strength mo. Anong silbi ng katawan mo? Kung ang pinapasok mo dyan puro mga negatibo. Puro mga negatibong bagay, mga putok-batok ng kinakain mo. Bawal sa'yo mantika, kinakain mo. Bawal sa'yo maalat, kinakain mo. Kaya bang gamutin ng spiritual yun? Which is hindi. Para sa akin, ang spiritual ay gagamutin yan. Kayang gamutin yan ay spiritual din ng mga bagay-bagay. Kaya minsan sa iba, alisin nyo sa mentality nyo, alisin nyo sa kaisipan nyo na safe kayo sa ganitong bagay dahil meron kayong tangan. Hindi ganun. Huwag ganun. Maliligaw ka ng landas. Isa puso mo at isa buhay mo ang iyong mga natututunan. Hindi lang ito patungkol sa mga orasyon. Although may mga orasyon na ginagamit patungkol sa kaligtasan para hindi ka maiiwas ka ng disgrasya. Pero yung orasyon patungkol sa iiwas ka sa sarili mong pagkasira. Paano ka magkakaroon ng orasyon ng gano'n? Sarili mo, sinisira mo sarili mo. Kumakain ka ng kung ano. No? Kumakain ka ng mga masasamang pagkain. Which is malakas ang loob mo dahil iisipin mo mayroon naman akong tangan. Manggagamot naman ako . Mali yun. Mali ang kaisipan na yun. Dapat nyong iwaksi yan. Sa mga nag-aaral ng karunungang lihim, lagi nyong iisipin na hindi nyo saklaw ang lahat ng bagay. Huwag nyong sasabihin na may katangan ka sa sarili mo. Ma-overpower ka sa pag-iisip mo na kaya ko to. Tsaka kapag gumaganap na kayo, aminin nyo kung anong totoo. Kapag ang mga pasyente nyo ay lumapit sa inyo kung ano man, sabihin nyo kung ano yung katotohanan. Huwag nyong isipin yung iba kasi isipin. Huwag nyo isipin yung ano yung kayang ibigay ng ibang tao. Yung kaya nyong ibigay sa ibang tao, yun ang isipin nyo. Na isang gunin nyo siya, kaibigan, tatay, nanay, ate, pasensya na po kayo, ang sakit nyo po ay patungkol sa physical po. Ang gamot po natin dito, gamutan na spiritual po, patungkol sa mga bagay na patungkol sa spiritual. Mas mainam po na sumangguni kayo sa doktor, sa ospital, magpa-check up po kayo, magpa-urinalysis po kayo, magpa-blood chem po kayo, lahat ng mga bagay patungkol sa mga physical. At may resulta, kung may resulta lumalabas, ngunit pag walang resulta lumalabas, at sumangguni sila sa'yo, galing sila sa matataas na ganyan, at sumangguni sa'yo, walang resulta, diyan ka umenter. Isipin, pagkakataon mo yan. Yan ang mga dapat na ipantindi sa pangkalahatan. At bukod pa doon, huwag mo sakupin ang lahat. Hindi mo hawak lahat yan, hindi mo sakop yan. Pwede ka manalangin sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan, sa gumaling siya, bumaba yung kanyang mga datos para sa kanya. At saka yung payo ko lang din sa iba, hanggat maaari, para hindi kayo makaiwas din kayo sa mga sakit physical, try to eat healthy diet din, kumain ng mga pagkain, prutas, tamang pagkain lang, huwag masyadong maalat, huwag masyadong mamantika. At huwag nyong i-absorb yung sa paligid ng mga negatibong tao. Hanggat maaari, iwaksin nyo yung mga ganun. Limitahan nyo yung pakikisalamuha sa mga tao na puro negatibo ang ikakarga sa'yo, puro mga negative vibrations. Kasi once na i-insert mo sa isip mo yan, sa ulo mo yan, may stress ka lang . Huwag mo silang intindihin sa buhay mo, sa sarili mo. Mamuhay ka ng malaya ka, mamuhay ka ng wala kang iniintindi. Kasi once na inabsorb mo yung mga negative na yan, maapektuhan yung sarili mong buhay. Which is nagiging na-overpower ka nila, parang na-overcome nila yung sarili mo, sila na yung kumukontrol sa mo, na finifeed ka nila mga negatibo, tatawanan ka, kung ano, wag ganun. Ialis nyo, hayaan nyo lang sila. Hanggat maaari, umiwas ka na pag mga ganun bagay. Kasi mga tao na yun, hindi sila concern sa'yo pag ganun. Minsan pwede kang makinig ka lang din. Sundin mo yung payo ng iba. Hindi naman mahalaga na makinig sa mga payo ng iba at huwag din maging matigas ang ulo minsan. Hindi porke may tangan ka, isipin mo sa sarili mo, kaya ko to lahat. Hindi ganun. Huwag mong iasa sa mga gabay mo. Ang pagtulong sa iyo ng mga gabay ay patungkol sa spiritual. Pero sa sarili mong pagkasira, hindi ka yung tutulungan. Kasi sa sarili mo, sinisira mo . Bawal sa iyo kumain ng mataas ang presyon mo. Kumakain ka ng mga bulalo, kumakain ka ng mga chicharon, kumakain ka ng mga putok-batok. Which is mali. At hindi naman ito patungkol sa mga orasyon lang ang ating mga aralin. Sabi ko nga sa iyo, sa inyong lahat, sa pangkalahatan, ang pinag-aaralan natin hindi lang patungkol sa spiritual, pati physical, mental at emosyonal. Minsan nga may nagsabi nga sa isang nanonood din, ang tagal mo naman ibigay yung orasyon. Nainip na ako, sayang ang oras.
Ganun ang tema niya sa akin. Kaya inalis ko siya. Inalis ko siya sa channel na ito. Dahil simula sa umpisa, hindi niya alam ang layunin ng channel na ito. Ang layunin ng channel na ito ay matuto ang tao patungkol sa espiritual, physical, mental, at emosyonal. Nagkakamali siya ng pinasok na channel. Kung sabi ko nga, malaya ang iba na lumabas dito. Hindi ito patungkol sa mga orasyon-orasyon lang. Sasabihin na, ang tagal bigyan ng orasyon. Ano bang pinuntan ng tao na yun dito? Orasyon lang ba? Para doon lang ba? Kung ikaw ay patungkol sa iyong buhay, sa iyong kaligtasan, lagi mong iisipin maraming paraan. At huwag mong iwawaksi yung isang bagay lang na patungkol ka lang, aasa ka lang sa spiritual. Hindi ganun. Kailangan mo rin palakasin ang sarili mo through physical, kailangan mag-exercise ka, mag-diet ka. Bilang mga manggagamot, kailangan intindihin nyo yan. Bilang mga taong gumaganap, kailangan isa puso't isa isip nyo rin yung mga ganyang bagay. Bakit ko nasabi yan? Kasi para sa akin lang, hindi tayo immortal. Tayo ay mga mortal na tao at may hangganan din ang ating buhay. May hangganan ang capacity, may capacity ng ating physical na pangangatawan at tayo nagkakaedad din. At mas maigi rin na maintindihan ng pangkalahatan na hindi lahat ng bagay ay kaya mong sakupin o sasaklawan mo yung mga ganyang bagay. Kaya maraming naliligaw, marami ang may mga tangan din na nagiging pabaya sa sarili. Magugulat na lang sila, bakit kaya nawala si ganito, ganun. Which is kasi mali yung ginagawa. They did the wrong thing. Because of the mentality ng isang tao, nasasabihin na sa sarili niya na, oh, no problem, may hawak ako, may tangan ako. Ililigtas ako ng mga gabay. Hindi ako basta tatalaban ng mga yan. Mali yun, mali. Kapag nagkakaroon ka na, overweight ka, obese ka, o kung naman, yung iba sasabihin, may gamot naman walang problema. Mali pa rin din yun. Mali din yun. On both sides, mali. Kaya dapat maintindihan din ng lahat na hindi biro yung mga ganyang bagay. Kapag ikaw ay gumaganap, kailangan kompleto ka rin sa mga ganyang sitwasyon. Sigin mo rin sarili mo. Huwag kang maging boastful ba sa isang bagay na, hindi ako magpapacheck, manggagamot ako Bakit akong papacheck dyan? Kaya kong gamutin sarili ko. Tapos kain ka ng kain ng kung ano-ano, mga matatabang pagkain, mga patok-batok. Kung baka isipin mo yung mga ganun na, okay na naman yan, kaya ko yan, kaya kong gamutin sarili ko. Which is maling kaisipan na dapat nating iwaksi sa pangkalahatan. May mga orasyon na patungkol sa panesting. Sa tubig, pwede mong ibulong yan. Pasok naman tayo sa spiritual para maintindihan nyo rin. Kapag nakaramdam yan o pinainom mo sa tubig at tinignan mo sa daliri, pwede mong bulungan din yan. At bukod pa doon, meron tinatawag nila yung retablo na pinapahawak nyo sa mga nagpapagamot ng mga pasyente na kinunsagran nyo, inorasyonan nyo. Magre-react yan. Hindi pwede hindi magre-react yan. Kung talagang na-spiritual yan, magre-react yan. Sapagat sa mga gabay na nakapaloob doon, maraming gabay na nakalagay doon, hindi siya magre-react. Talagang pipigain niya yun na mailabas kung sino talagang nasa loob na yun. At gumamit ka na rin ng mga panawag patungkol sa espiritu kung sino man gumagambala sa tao na yun. Hindi siya lalabas doon sa mismong tao na yun. Hindi siya pwedeng mag-appear doon kahit magtago pa siya. Kaya pag hindi nag-react yun, isa rin yun sa senyales na pinakamadaling paraan na kapag hindi nag-react sa isang tao, ibig sabihin, kailangan physical yan. Kailangan mo siyang isang guni sa mga dalubhasa mga tao na nag-aaral at magkaroon ng resulta para sa kanya. Kailangan niyang i-check. Kailangan niyang magpa-laboratory, magpa-check siya ng talagang normal na sakit physical. Ipaubaya niyo sa mga eksperto yung mga ganung bagay. Hindi niyo saklaw yun. Huwag niyong paaasahin na bibigyan niyo, isusugarcoat niyo isang tao na, huwag ka mag-alala, gagamutin ka, ito, tutulungan kita, ito, inumin mo itong tubig na ito, mawawala yung mga ano. Mali yun. Mali na yun. Naliligaw ka sa panggagamot mo, sa yung pagpapractice patungo sa spiritual. Hindi ka rin katulad ng isang dalubhasa sa ganung bagay patungkol sa physical. Huwag mo sakupin yun. Magkaroon din kayo ng boundary sa inyong sarili. Matuto rin tayo lumugar sa mga ganyang bagay na hindi natin sakop yung mga ganyang sitwasyon. Para mas maintindihan nyo lang ba? Kasi ang iba kapag nakataglay na, nakapag-gano'n na sila ng sarili nila, pakiramdam nila, kaya na nila lahat. Hindi ganun. Kaya nila maghimala sa mga tao, ito mawala itong ganito.
Hindi ganun. Mali pa rin. Maliligaw ka ng landas pag ganun. Ang tanging may papayo nyo sa taong mga ganun ay kumonsulta po kayo sa mas mataas na may mga pinag-aralan ng mga ganyang bagay. At bukod pa doon naman po, ay kung na kailangan mag-diet kayo, mag-lose weight kayo, kumain kayo ng mga gulay, mga ganitong mga pagkain, healthy pagkain, dyan, pwede nyo may payo yung mga ganyan. Ang sa way nakatulong pa rin kayo. Pero kung bibigyan nyo siya ng false hope yung tao na yun, ito kasi ganito ka, kaya ganito, ganyan. Mali na yun. Hindi mo alam yung tao na yun, kumakain pala ng kung ano yun. Ang lakas palang kumain ng mga putok-batok ng mga pagkain yun. Saka yun nga payo ko, iwas kayo sa mga negatibong mga tao na magkakarga sa inyo ng kung ano-ano. Iwasan nyo yan. Kasi dagdag stress pa sa buhay nyo yan eh. Imbis na stress free kayo, lalo kayong madadagdagan ng stress sa sarili nyo, which is bad for your physical at mental health. Kaya para sa akin lang, ang ating aralin hindi lang patungkol ito sa orasyon o kung ano man. Ito ay patungkol din sa mga pang-araw-araw na buhay. Kaya pasintabi sa iba, yung mga, yung kinastigo ko yung isang, hindi ko naman siya estudyante, first time ko lang siya makita. At galit na galit, gusto manakit. Sabihin, tagal mo naman bigay yung ganitong orasyon, yung gano'n, tagal mo naman yan. Alam namin gamitin yan, mga ganun pa yung mga binitawang salita. Sa isip-isip ko, kung hindi mo type tong ganitong mga patungkol sa channel na ito, umalis ka dito. Hindi ko kailangan yung mga ganung tao. Para sa akin lang nagbabahagi lang tayo bilang pang-araw-araw na buhay, mga payo, dahil hindi naman lahat saklaw natin. Sa spiritual yan, masaklaw natin yung mga iba dyan. Pero pag sa mga physical na, kailangan ibahagi rin natin yan ng katotohanan. Sabi nga, mamuhay ka sa katotohanan. Ipaintindi mo sa pangkalatan na ito ay malito, hindi ito pwede sa ganito. Mamuhay kayo ng malaya at mabuhay kayo ng ihayag nyo yung katotohanan sa mga tao rin na talagang kayo po ay may ganitong karamdaman po. Mas mainam na magpakonsulta po kayo sa ganun. Kasi marami akong na-encounter na ganyan. At may nakita na rin ako mga manggagamot. Yung isang manggagamot na nakita ko, na-stroke din yung babae manggagamot. Ibig sabihin, napabayaan niya yung sarili niya. Patungkol sa spiritual, manggagamot din siya pero napapabayaan niya yung sarili niya. Na-paralyze yung kalahating katawan niya. At at some point din, meron din tinatawag nilang sakit spiritual at sakit ng physical. Dalawa rin minsan may karga rin. Kaya ang mangyayari dyan, kailangan gamutin yung tao patungkol sa physical na gamutan at spiritual. Sabay yun. Kailangan pagsasabayin yun. Nangyayari yan. May nangyayari dyan. May instance na ganyan. May instance na nangyayari ganyan. May situation na nangyayari ng ganyan. Na ang tao ay nagkaroon siya ng sakit na physical, kinarga ng spiritual, lalong lumala. At lagi nyo tatandaan minsan, kapag spiritual yan, minsan walang findings yan. At bukod pa doon, kapag dinadala nyo ng dinadala sa mga dalubhasa sa ganyan, lalong lumalala. Lalong lumalala yung kanyang karamdaman. Pag ibinalik sa inyo, saka siya nagkakaroon ng Dahil nangyari na rin yan, marami na ako na-encounter ngayon. Nagtataka yung magulang, nagtataka yung pamilya. Bakit dinala nila ito, walang findings, tapos bukod pa doon, lalong lumalala ang kanyang paramdaman. Ito ay personal na opinion ko lang, at personal lang din na karanasan. Pasintabi rin sa iba, ako ay may respeto sa pangkalatan, sa physical na gamutan, at wala rin ako sa posisyon para magbigay ng ito ay pagbabahagi ko lang sa aking personal opinion, personal experience. So wala tayong sa posisyon para sakupin ng pangkalatan. Sabi ko nga, pag hindi nyo sakop, huwag nyo pakialamanan. Kapag sakop nyo spiritual, pasukin nyo, sige, walang problema yan. Pero siguraduhin nyo kompleto rin ang sarili nyo, boring kayo sa ganyang sitwasyon. At yung katungkol naman doon sa retablo na sinabi ko, magre-react yan kapag pinahawak nyo yan sa pasyente. Meron namang sa ibang aralin na encounter ko rin yan, meron silang binubulong sa tubig. Yung may orasyon din yun, yung tinatawag din ng Kristak, Aminatak, basta marami yun, may ganung term. Hindi ko na maalala, pero para sa akin kasi ang ginagamit ko kasi ay patungkol sa Tor. Ginagamit ko yung retablo, pag pinahawak ko sa tao yun, magre-react yun. Hindi ko iniipit yung daliri niya o kung ano man. Basta pinahawak ko lang sa kamay niya, sa kanang kamay niya. Magre-react yun. Pag hindi, ibig sabihin, hindi siya sakit espiritu. Hindi siya spiritual na sakit. Ito ay physical na talagang normal na sakit ng isang tao.
Sana mas naintindihan ng pangkalatan din na lagi ko nga sinasabi sa inyo, kailangan din maging mas matatag ang inyong buong katawan. To physical, mental, emotional, and spiritual. Kailangan maging handa kayo. At hindi nangangahulugan na kayo ay manggagamot, ay hindi kayo tatamaan ng sakit ng spiritual, o hindi kayo tatamaan ng sakit ng physical, o mental, emotional. Hindi kayo ligtas sa ganyang bagay. Kaya sabi ko nga, huwag din masyadong lalaki ang ulo ng iba, o isipin nyo na hindi na ano ka, kumbaga sa ano invincible ka, hindi ka basta-basta tatamaan ng mga ganun. Mortal pa rin po tayo. Hindi tayo mga immortal na tao na pinanganak na immortal o ano, walang ganun. Malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng posisyon kung iisipin mong ganun. Maliligaw ka ng kaisipan pag ganun. Kapag hindi mo saklaw, huwag mong pakialamanan. At maging makatotohanan lang tayo. Yan lamang po sa ngayon ang aking binabahagi patungkol sa ating mga na-experience at sa ating mga natututunan patungkol sa mga bagay-bagay. At inulit ko yung retablo, mahalaga yun. At yun ang panesting natin. Ayan, binahagi ko na yung patungkol sa panesting. Hindi nyo kailangan na, pwede nyo tignan din sa daliri at pwede nyo ipahawak yung papel. At kailangan, bago nyo mantrahan yung papel, bago nyo konsagrahin, ibanggitin nyo rin yung pangalan ng tao doon sa papel na yun, na ito ipapahawak nyo sa kanya, magsilbi sana itong kagalingan sa kanya. Kung sino man yung nandoon sa loob ng ay mapalabas o mapapasok yung sa loob ng katawan. Tatawagin nyo yun sa paraan na gano'n. Susumon nyo yan sa paraan na yung mismong nakalagay na kombinasyon oral yun, tawagin nyo yun. Papasukin nyo sa loob ng katawan yung kung talagang meron gumagambala sa kanya. Yan, sana naging malinaw sa lahat. At patungkol naman doon sa mga, yun nga, nagbanggit ko, sa mga tao rin na masyadong mainipin, walang puwang ang mga mainipin sa mga tao dito. Sabi nga nila, ang tumatakbo ng matulin pag natinig ay malalim. At ang mga aralin dito ay hindi lang patungkol sa isang bagay lang. At sa mga mainipin at mga gagalitin, walang puwang ang mga tao na yan dito. Pwede kayong malaya kayong umalis sa channel na ito. Hindi ko hinahangad yung may mga taong mga ganun. Agad-agad inaalis ko yan. Tinatanggal ko yan dito. Para lang malaman ng iba. At para doon sa mga estudyante naman, sabi ko nga, sana matapos nyo makapagpa-member kayo sa Spiritual Warriors Group. At makumpleto nyo pa yung badge. Yung mga badges po, yung may mga kulay na green, yellow, red. Kapag natapos nyo po yung 6 badges, automatic po ay papadala ko ang libro po na hawak ko, na binuo ko, na tinatapos ko na, malapit na rin matapos, na ibabahagi ko po ng libre ito sa aking mga members, sa mga solid members ko po. Kaya ang hinihikayat kong iba sa inyo, pa-members po kayo sa YouTube channel na ito. Meron pong join button dyan, sundin nyo ang instruction. At malaking po tulong po ito sa pagdating ng araw. Hindi nyo po alam kung anong matutulong doon sa pangkalatan. At ang Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan na po sana ang bahalang gumanti sa inyo, sa inyong mga kabutihan. At bukod pa doon po, libre po ang libro na ipakakalob sa mga members ng grupo. Sana makapasok kayo at sikapin nyo po. Lalo doon po sa mga beginners level. Sapagkat yung libro na lalabas yun ay beginners level. Yung sa nakapasok naman sa members ng medium level, ibang libro din po yun. Ibang antas ng level ng pag-aaral ng karunungan. Ipa-forward ko rin po sa kanya yung sa medium level naman po, pang medium level na libro. Para mas maintindihan lang ng iba. Iba din yung sa high level. Sa mga high level na patungkol sa spiritual naman, ay kung mapasok nyo, ipagkakalob ko rin yung libre nun patungkol sa mga high level naman. Kasi may mga orasyon na medium level, may mga beginners level, may mga high level na orasyon. At iba-ibang klase na rin yun. Samot-saring aralin na rin yun na pinagsama-sama, na kinumbine para mas maintindihan din ng iba, matutunan din ng iba. Ito ay mga aralin patungkol sa mga sinaunang maestro din. At sana tangkilikin nyo at magamit nyo sa ang pangkabutihan. At bukod pa doon, para sa akin lang, yung mga ganitong bagay ay dapat nyong taglayin. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Manalig lang kayo sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At sikaping tapusin ang pagdidebosyon. Gumawa ng mabuti sa kapwa. At huwag mawala ng pag-asa sa buhay. At laging isa puso't isip ang lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa spiritual. At bukod pa doon, lagi nyong isisentro ang ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Yan naman po sa ngayon ang aking binabahagi. Ako pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturno Sator Coronados. Nagiiwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli po. At maraming salamat po.